Meron tayong vloggers. Hello. Oo, sikat na tayo ngayon. May vloggers tayo. Ito yung manager ko, si JB. Hi, JB. Oo. Yung mga kaibigan ni Doc, ito kaklase niya ng high school. Nasa agribusiness sila. So, gusto nila makita yung mga maliliit nating ginagawa. Halika na, dito tayo. Yung ating mga maliliit nating... Nagsisimula tayo sa biik para makita. Oo, maliliit ang biik. Oo, di ba? So, ito na yung ating palalakihin. Medyo may konting amoy ha, alam mo na, syempre. Oh, yan na, yan. Pwede tayong dito, pwede tayong pumasok. Ayan oh. Haba. Malaki na. Ito na yung harvesting. Dami. Ito, ready Dito for tayo harvest para hindi ito. masyado mabaho. Oo, ayan na, ready for harvest na yan. Yan ang mga puwit nila, oh, lalaki. Yan. Kaya meron sila mga ganun, oh, pagkakuan pumapasok dito. 400 heads. Nasa 700 per isang bahay, parang sa gitna yan. Meron dito, meron dito. 700, 700. So parang 1.5. 1.5, 1.5, 1.5. Tatlong building. Mama ko ang nagpagawa nitong dalawa. Ako na yung nagpagawa ng third building. Per building is 10M. Ang manok, 15M. Oo. Yung construction. Yes, oo. Pero ngayon, Bawi mo na. hindi pa. Matagal-tagal din ang bawi. Dahil hindi katulad ng manok, medyo twice a year lang ang harvest ng baboy kasi nga palalakihin mo siya. Ang manok, 28 to 30 days lang. Harvest agad. So, if you are growing good, maximum of 8 harvests a year sa manok. Kasi meron kang 1 week to 10 days cleaning time after every harvest. Kami ganun din. Meron din kaming cleaning time. Pero ang mortality namin, medyo maganda, manageable. Kaya lang hindi namin makontrol yung mortality ko minsan kasi problema din galing ko minsan sa kanila. Sila rin mismo. Either may delay sila or yung quality ng feeds nila na ibinibigay. O kaya, yung katatapos ng December, January, February, malamig yung hangin, hindi masyadong matimpla yung temperature sa loob. Nasisipon ang baboy, alam mo na. Pero mabuti na lang, magaling itong aking farm manager. Matyaga siyang nag-aalaga kasi sabi ko kung hindi, isusuga kita sa loob. Kasama ka na sa fattening. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Oo. So yung tatlong building, all looks the same setup. Kaya lang, pinakabago ko yung third nasa likod. Kaya yun, itong kanilang pahingahan. Ilan po ang tao nyo dito? Mga 8 sila, 10. O, ganun. 8 kasama na yung gwardiya. Oo. Nagro-rotate lang sila sa day off nila, pero yun nga, may downtime. Pag nag-day off, may 8 hours silang downtime, hindi pwedeng pumasok. Kasi baka may dalang bacteria, ASF. Parang parang 3 years na ako. 3 years, ano? Oo. Maganda dito, pati sa ako, nabebenta ko. Medyo maganda ang kwan, dahil binibili ng mga nagtatanim. Anong management nyo doon sa dumi? Meron kaming lagoon. So, dapat on the 4th building, may-utilize ko na yung waste kasi meron tayong biogas. Yes, oo. Maha-harvest yun. And cooking or selling, we can use it, biogas. Napakalaki ng lagoon ko, suitable for 10 buildings. Kaya lang, nahihirapan kaming punuin dahil maliit pa ko, konti pa yung output. Later, maybe on the 4th, next year, baka magtayo ako ng 4th building. Magpahinga muna ako. Halika na, punta tayo. Kaya man yan, okay ka lang? Merienda ninyo, okay? Nakabili na po. Very good. Salamat kapatid. Text mo lang ako ha? Yes, ma'am. Oo. Ano, matitigas na ba yung mga katawan ninyo? Oh, alam ko ikaw, dati ka nang matigas eh. Ang liliit ng katawan ng tao niya eh.
Pero ang bibigat ng feeds ng baboy para maipasok. Ayos yan, mabait yan si JB. Oo. At saka ano, ang maganda dyan, pag meron akong repair dito, siya na. Siya na rin. Hindi na ako kukuha ng carpenter, electrician, labor, mason, siya lahat. Either siya ang gagawa or alam niya kung sino ang gagawa. Hindi na ako mamumroblema. I-report na lang niya sa akin na solved na. Oo, ganun ang tao dapat eh. Proactive. Wala, mahirap nang kumuha ng proactive na tao ngayon. Paano mo ano yan? Paano kayo naghahanap ng Ang nangyari sa kanya with him, may mga construction akong ginawa. May patrabaho ako. Isa sa grupo ng patrabaho ko. Isa siya sa team. Ngayon, inalok ko siya. Pandemic nung ginagawa ko yung project ko. Sabi ko sa kanya, JB, kung sakali baka kung kunin kitang farm manager. Tingnan mo sister, oh, syempre babae may-ari ng farm, may kalatutsi. Di ba? O, di naman. Oh. At saka wherever I live, may malunggay. Oo, wherever I live, may malunggay. Kasi I believe na kailangan mong kumain. O, saan ka kukuha ng kakainin ng tao mo? Ay, itagtad mo ng malunggay, talbos ng kamote, okay sila. Diba? Sabi ko sa kanya, JB, gusto mo ba ako ikaw ang gawin kong farm manager ko? Alam mo, sagot niya sa akin nung una, pag-aaralan ko, ma'am. Yun ang magandang sagot. Hindi yung iba, magkano pa ang sweldo? Diba? Siya hindi. Ang sagot niya sa akin agad, pag-aaralan ko po, ma'am. Siyempre, baboy yan eh. Siya ang gawa niya, construction. So, kinuha ko siya. Dahil sabi ko nga, kailangan ko ng electrician, madalas. Tsaka yung ganyan, tuwing magha-harvest ka ng baboy, i-repair mo yung mga paleta. Dahil inaapakan nila, nasisira. No? Tapos siya nang bahalang kumuha ng tao niya. Maganda dyan sa ginawa ko, yung gatekeeper ko na security, hindi taga sa kanila. Okay. Kasi kailangan magkaibang barangay ang kunin mong tauhan mo. Pag kinuha mong tauhan mo, nasa iisang barangay, pwede ka na nilang lutuin. Hindi mo na alam, di ba? Oo, kung ano nangyayari. Ang nangyayari ngayon, dito tayo sa poultry ng anak ko. Hindi na tayo pupunta sa poultry ng mama ko kasi pareho lang ang makikita ninyo, isang concept. At least ito ngayon, manok. Ganda ng background, no? Yes. Ganda, di ba? Paano niyo po minamanage yung napakadami ninyong negosyo? Hindi ko siya minamanage. Hindi ko minamanage. Ano? Hindi ko siya yung tinatawag nilang yung nitty-gritty ng nangyayari sa negosyo. Hindi ko na siya masyadong iniintindi kasi pinapaubaya ko na sa tao. Yes. Monitoring na lang ako, tapos yung numbers niya, sabi ko doon sa sekretary, dalawang sekretary ko eh. Sabi ko doon sa babae, kunin mo yung lahat ng expenses natin for the whole harvest, yung kinain ng mga tao na, kasi pagkain nila lahat ako eh. Diyan, susuportado ko lahat yan. So, yung kinain, yung kuryente, yung lahat, yung payroll. Tapos tingnan natin kung magkano natira, yun ang neto natin. Kaya, ang sa akin, basta't hindi ka lugi, manageable yung expenses mo, nag-i-enjoy ka, okay na siya. Ito yung farm ng anak ko. O, tinan mo, tanim ko rin lahat yan. Siyempre. Oo, ma'am, can you put plants in my farm? JC, kasi Jason and Carlo. Ewan ko kung paano kalaki ang manok niya ngayon. Tatlo na pala ang building ng anak ko. Hindi niya rin alam. Oo, akala ko dalawa lang. Tatlo na pala. Halikatin na natin. Good morning! Ang dami ng negosyo nyo, hindi nyo na alam lahat ng updates. Akala ko dalawa lang eh. Natapos na pala niya yung pangatlo niya. Ayun, yung latest. Oo, yung latest niya. Ilang araw na ang manok mo, sister? 21 days? 21 days? Malapit ka na naman mag-harvest, Lori. Maganda bang mortality mo, Nining? Pasukin nga natin. Halika, silipin natin, may bisita tayo, mga vlogger ito. Pakita natin yung ating farm. Naka-aircon ito, naka-aircon. Yan ang mga manok niya. Bakit hindi sila gising sila? Tulog? Yan naman. 21 days ito, Lori? So 1 week, harvest ka na naman, Ilang kilo na?
Ilang kilo ka na? Ilang gram? Saan pa man, ma'am? 800? 600 gram? 900? Oo, yan. Yan ang manok. Pag dumating sila dito, sa umpisa nila, yung first span pa lang ang bukas. Nandyan sila lahat. After 2 weeks, bubuksan yung second span. Kasi may mga harang ito eh. Kasi hindi mo naman pwedeng bitawan lahat sila dyan sa lahat na sisiw lang. So, per panel ang, as they grow, bubuksan, hanggang ma-reach mo yung pinakadulo. Oo, yan. Mas mahal ang building nito, 15 million. Pero, Mas mabilis ang ROI. hindi yun. Naggagawa na naman sila ng panibagong implementation. Pinupush nila yung prefab na building. 25 million yun. Hindi, parang double decker. Pero hindi mo rin magagamit yung ibaba. Dinouble deck lang nila. Pero prefab. Kailang 25 million, brother. Ito, 15. Pag pinagawa mo sa kontraktor, 15. Pero pag ikaw ang kontraktor, mga 12. Mga 12. Mahal pa rin. Diba? Yan. Yung mga pasabit nila, yan naman kanila mga, para yung mga langaw, pumunta dyan. Pero, kung mayroon ka pa rin proper technique, may ini-spray sa ilalim, at saka from time to time, ina-apply na treatment para yung langaw, yung larva, hindi na mag-hatch. Kasi pag pinabayaan mo yung larva, swarm ka ng langaw. Yun ang nagiging problema ng ibang community na hindi responsible ang grower. Wala silang pakialam. They just watch the money go to the bank. They don't worry about what happens sa community effect ng kanilang irresponsibility. Kaya nagagalit ang mga tao. Sabi nila, langaw ni ano yan, langaw ni ano yan. Eh, ang daming ng farm dito. Hindi mo na alam kung kaninong langaw yan. Tama, Lori? Ano, maganda ba yung grow ng kabilang building mo? Yung bago? Ha? Pero parang hindi masyado maganda ang grow ngayon lately ah. Bakit kaya? Medyo maliit? Oo, hindi maganda raw yung FCR eh, ano? Tsaka mortality mo. Kumusta? Mataas din. Ba't kaya? Pare-pareho? Pati si mama? Pati si attorney? Pati sila Nadet? Ano? Tignan natin yung baboy. Pero controlled ka eh. Oh, control ito eh. Control ito eh. Hindi mo siya maaano. Kaya lang, kuminsan siguro nga, yung yung feeds. Tsaka yung sisiw na ibibigay. Oo, yung quality ng sisiw. May impact eh. 21 days ha. Lapit na naman, sister. Yun. Ay, nako. Okay, thank you. Salamat. Ilang grow na itong pangatlo mo? First grow pa lang? Nakakatatlo na siya pala. Very good ah. Saan ba mag-expand si Carlo ng pang susunod? Sa likod o hindi? Sa likod daw? Malaki pa itong likod eh. Kasan po si Carlo? Siya ang kahero ko sa hardware. Okay. Natutuwa siya magsukli. Yan, ang likod niya pa, oh. Ang ganda, oh. Oo. Thank you, Lori. Ingat lagi, sister. Anong pananghalian nyo? Aw-aw. Hindi kayo umuulam ng aw-aw. Ang dami yung aw-aw. Aw-aw, aso. Ha? Oh, dagdag mo sa pananghalian ninyo para meron kayong ulam na masarap-sarap. Ha? Oo. Paminsan-minsan lang naman ako nagagawi dito. Thank you, Lori. Punta tayo doon sa ano ba yan? Naisip ko kung papakita ko sa inyo yung ano eh. Punta muna tayo dito sa ano. Doon sa isang mambog. Tingnan mo kung paano natin ito lagyan ng something valuable, brother. Kasi ano din siya eh, almost 1 hectare yata ito. Tapos enclosed, nakabakod. Ang papa ko tinaniman niya noon ng napakaraming mangga at saka mahogany, side by side. Kaya ang ginawa ko, nag-prune ako. Tinanggal ko yung mahogany kasi hindi mamunga ang mangga eh. Dalawang bagay lang ang gusto mong piliin doon, mahogany yung mangga. Eh, parang pinili ko nung una yung mahogany, natira ko yung mga mangga. E tinan mo nga kung anong maia-advise mo sa akin dito mamaya.
Puntahan natin susunod itong Botolan. Yung ano ko, yung sinasabi ko sa may dragon fruits ako. Anong nangyari sa dragon fruit niyo? Alam mo naman, once a year lang yan ang production yan, di ba? Mga September, October, November yan, may bunga siya. Sa parang whole year round, kaya sabi ko sa caretaker ko, lagyan mo ng pataba, ayusin mo para bago siya mamulaklak, usog siya. Hindi yung kung kailan lang siya may bulaklak at saka mo siya pakakainin. Ang hirap din naman panindigan kapatid ng organic. Kasi ang organic mahina. Production. Oo, mahina ang production at saka ang sabi ko nga, ang pest, hindi mo rin masyadong makontrol ang pest sa organic kasi nga, alam mo naman ang mga lason na nga ang kinakain yan nagtatribe pa sila. Siyempre bombahin mo ng bombahin, kakainin mo. Kaya medyo yun ang doon. So, kumusta yung dragon fruit? Kumikita ba yan? Ang sa akin, ay kwento ko nga kanina kay sister, sabi ng mama ko, ang dami mo na namang naubos na pera dyan sa dragon fruit. Kasi syempre, concrete post, kung ano-ano. Sabi ko, ma, pag nakita mo lalo ang bulaklak niyan, hindi kayang bayaran ng pera. Ganun na lang lagi ang sinasabi ko, brother. Parang di ako pagalitan. Papalubag lang. Oo, tama. Comfort. Alam mo, sabi ko, makita mo lang siya mamulaklak, ma. Sabi ko gano'n. At saka, ang ginagawa ko, dahil hindi naman sila sabay-sabay na namumunga, katulad ng commercial level, ang quantity ko. Kasi 150 lang yung puno ko eh. So, hindi masyadong marami yun. Ang ginagawa ko, pag hindi isang basket ang ma-harvest, bigyan ko si Mayor, bigyan ko si Mama, kami ni Doc, yung iba sa pasyente. Pinapakain ko yung pasyente. Sabi ng mga pasyente, Ma'am, ano po yan? Ba't kulay pula? Di, syempre, sabi ko, Nanay, dragon fruit po yan, nakatikim na po kayo yan. Hindi pa po. Makita nila at matikman yan. Hindi na naman kayang bayaran ng pera yun. Di ba, brother? Totoo? Di ba? Kasi parang itina-charity mo na rin yung dapat mong pinagkakakitaan. Okay. Nakakatikim yung mga taong sa tanang buhay nila hindi nila natitikman yan. Ang alam lang nilang prutas siguro saging. Or mansanas, ay dragon fruit. Mahal kasi. Kaya in my own little way, natutuwa na ako ng ginagawa ko sa ganun. So may venture ka na pang kumikita ka buhay. Venture na pang charity. Mayroon parang ganun, yung parang break even. Break even. Kanina nagpagkwentuhan natin yung sili, nagtanim ka ng 3 hectares. 60,000 na puno. 60,000 na puno. Brother. Galing pa sa Nevesia ang seedling ko noon. Ang saya-saya ko noon Ang ganda talaga. Kasi before kayo nagtanim, 1,000 per kilo. Bumalik ako galing Amerika, nag-harvest na. 25 per kilo na. Hindi ba? Tumbling yun? Magkano yung bayad doon sa nag-harvest? 250 per head. Ilan lang ang maka-harvest nun sa maghapon? Baka 2 kilo lang. Dahil magaan ang sili. Kaya talagang, marami akong mga... Kaya nga, parang lately, ngayon lang ako parang talagang umaayos yung aking ginagawa. Na palagi akong pinipintasan ng mama ko, ano na naman yung gagawin mo? Yung restaurant na yan. Sabi niya, ilang restaurant ang binuksan at isinara mo. Sabi ng mama ko, magre-restaurant ka na naman. Sabi niya, ito na yung palay. Ito yung palay. Ayan. Kaya sabi ko nga sabi naman ni Mayor, sinambot ako ni Mayor, pabayaan mo na siya, ma. Kasi Chinese naman yung restaurant na bubuksan niya. Kaya legit naman ang mga kusinero niya. Hindi na yan bara-barangay galing lang. Galing sa Fortune ang mga chefs ko, brother. Fortune Restaurant. Kaya talagang authentic Chinese talaga siya. Kaya lang, syempre, nandito ka sa probinsya, hindi mo siya pwedeng masyadong itaas ang presyo. Kailangan kayang abutin ng tao. Dahil kung hindi na sila kakain sa'yo. Sabi nila, masarap sana, ang mahal naman, hindi namin kaya. Pero yung kumakain na sa restaurant mo, ito na yung mga mayayaman dito sa... Ito na yung, hindi naman, makita mo, may pumaparada naka-tricycle dyan, brother. Kaya hindi ko yan sasabihin may mga kaya lang ang kayang kumain. May mga tao kasi na talagang
pag-iipunan ka, matikman lang yung sinasabi nilang masarap. Di ba? Oo. Kaya pagka ganun, at lahat ng kumakain dyan, kinakausap ko. Oh, magandang umaga po, kumusta po ang pagkain natin? Nakita ko, nagpupunas ka pa ng lamesa. Ay, oo. Kapatid, ganun ako. Oo. Alam nga namang kailangan gawin ihintay mo pa sa empleyado mo, hindi na nga makagula pa yung tao mo. Di tulungan mo na para mapadali ang trabaho. Si Doc nga kahapon, nakita ko naglalakad kami, may nakita siya mga plastic pinupulot. Oo, ganun kami kapatid. Hindi kami yung alam mo na, yung iba kasi medyo bosi-bosi. Kami ni Doc hindi. Kung ano yung kailangan gawin, nung unang ang kabubukas ang ospital hindi pumasok yung labandera namin, ang daming labada. Sabi ko sa kanya, sweetheart, alika na, magsalang na tayo. Alam mo sagot ng asawa ko sa akin, sweetheart, kaya ako nagdoktor para hindi na ako mag-labor. Sabi niya, sino ka ako maglalaban nito? Hindi pumasok ang labandera. Alika na, salang mo. Sabi ko, salang kami, sampay. O, di natapos. Kasi si daddy daw, at saka si mami, parehong teachers yan, parents niya. Si mami, passion niya pa rin ang magbukid. So si mami, magbukid siya, tapos nagtakalanan siya ng baka. Hindi palay ang takalanan ni mami, baka. So ang ginawa niya, bawat pamilya na nangutang sa kanya at may baka, isang anak dun sa baka, sa bayad sa utang sa kanya. So ang dami, parang 35 to 50 baka ang naipon ni mami through the years. Kaya habang nagdodoktor si Doc, at wala siyang pang-tuition, tinda lang ng isang baka. Ganon. Yes, oo. Kaya si daddy, sabi ron ni mami, Lakay, punta na ako sa bukid. Sabi daw niyang ganyan. Sabi ron ng lalaki si daddy, sige, bauna na lang kita. Sabi daw niyang ganyan. Kasi ang principle din niya sa buhay, kaya ako nag-aral para hindi ako magbukid. Diba? Si mami, passion nga niya, siya ang nagpapatubig, nagpapatanim after school. Pag uwi niya sa bahay, tanggalin lang daw yung uniform niya, diretso na siya sa bukid. Si daddy naman daw, hanggang hating gabi nagpapatubig si mami. Baunan niya si daddy, baunan siya ni daddy. Kaya yung mga anak, sila Doc, lumaki na ang nanay nasa labas, ang tatay ang taong bahay. Kasama nila sa bahay, nagluluto, naglilinis, nagpapaligo sa kanila, naglalaba. Kaya yan nagamit niya sa akin na sweetheart, kaya ako nag-aral para hindi ako mag-labor. Ikaw naman, kako, walang gamitin bedsheet ng pasyente bukas, maglaban na tayo. Imagine mo, may-ari ka ng aso, maglalaba. And he only experiences them with me. Di ba? Kasi kung hindi ko siya gaganunin, paano? Nakaasa kami lahat sa katulong. Dapat, kahit papaano, whatever happens, alam mo kung paano mo isalba yung trabaho. Dahil hindi naman lahat ng oras may katulong. Ba't ganun kayong mag-isip, simulat sa pool, mayaman naman kayo? Bakit nagle-labor ka? Kasi hindi kami pinalaki ng mama namin na kahit tigi-tigi sa kaming yaya nung maliliit kami, lumalaki. At may tagaluto, tagalaba lahat sa amin. Tinuturoan kami ng mama namin na marunong kami magtrabaho kasi kung minsan hindi naman lahat ng oras ang katulong mo nasa bahay, di ba? May oras na magbabakasyon yan, namatayan. May fiesta, alam mo Pilipino, mahilig pag-fiesta May fiesta, uuwi yan. Di syempre wala kaming kasama sa bahay. Ay, ang mama ko, sasalita yan. Bumangon na kayo at wala tayong katulong ngayon, magluto na kayo. At habang nagluluto yung katulong namin, naglilinis, naglalaba, tinitignan namin ang ginagawa nila. Meaning, hindi man kami gumagawa, alam namin kung kailangan, kung paano ginagawa yan. So, yung basic na pagluluto, pag nagluluto yung kusinera namin, alam namin paano mag-isa. Alam namin kung paano maglaba. Yung mga basic ba? At saka hindi kami pinalaki ng mama namin na, senyorita, pagbangon mo sa umaga, make your bed. You don't get up and leave the room when your bed is not made. Papagalitan ka niyan. Mahigpit ang mama ko. Disiplinaryan ang mama ko. Kaya nga sabi niya, siguro kaya hindi ako binigyan ng anak na lalaki ng Panginoon kasi alam niya, magpapalit kami ng pangalan pag hindi siya sumunod sa akin ng matino. May kapatid kasi ang mama ko kasi, siguro parang sila Doc, mahirap lang sila.
Pero may sariling mga bukid ang lolo't lola ko. At yung bukid na yun, hindi sila nagbabayad ng tao para magtanim sa kanila. Silang mag-asawa ang nagkukultivate. Kaya si mama noon nagsikap. Nurse ang mama ko by profession. Ngayon, ang papa ko naman, civil engineer. Taga Nueva Ecija. Nung nag-high school ang papa ko, sabi ng lolo ko, hindi ka na magka-college. Marami tayong bukid, magtanim ka lang, mabubuhay ka na. Ay, ayaw ng papa ko ang bukid. Kasi, pag umaapa ka nga naman sa bukid at nakapaa ka, yung putik sumisiksik sa pagitan ng daliri, di ba? Nakikiliti daw siya doon, ayaw ko nito, sabi raw niya. Kaya nung nag-graduate siya ng high school, lumaya siya. Pumunta siya ng Manila, nag-janitor siya sa High Alay, kung ano-anong ginawa niyang odd jobs. Nag-aral siya sa Mapua, yung 5 taong civil engineering, ginawa niyang 7. Dahil janitor siya sa gabi, estudyante siya sa araw. Janitor siya sa araw, estudyante siya sa gabi sa Mapua. So, ang sabi rin ng profesor sa kanya, kahit tulugan mo ang klase ko, sabi niya, manikis ang papa ko eh. Kahit tulugan mo ang klase ko, basta't ipasa mo ang test, papasa ka sa akin. Kaya matalino ang tatay ko. Nag-graduate siya, saan siya maghahanap ng trabaho? Siyempre, DPWH ang naisip niya at the time. Dito siya sa Zambales napunta. Diyan ang opisina niya, nakatira din sila sa boarding house. Diyan, meron ding tirahan diyan ang mga engineer na hindi taga rito eh. Ang mama ko naman nurse. Diyan din nagtrabaho sa provincial hospital. May dormitory ang nurses. Naghahanap ang mga binatang engineer ng maliligawang nurses. Sabi nga nila, nurses are destined to be with engineers. Something. Narinig ko yan kay papa ko. So, naghanap sila, ilang binata yon. Punta sila sa dormitory ng nurses. Naghanap. Nakita niya ang mama ko. 2 buwan lang yata nagligawan. Inuwi na siya sa Nueva Ecija. Kasal na. Yun na. Tapos nag-abroad na ang papa ko. Si mama nag-nurse pa sandali. And then nagnegosyo na. Kaya mama ko ang negosyante. Si papa wala. Sweldo niya lahat sa mama ko lang. So ano siya, ganun lang talaga, provider. Kaya we grew up na ang nanay lang namin talaga ang pumupukpok sa amin. At talagang dumidisiplina sa amin. Kaya, yung bunso na mayor ang parang kaugali ng mama ko. Very strong ang kanyang personality. Bunso si mayor? Bunso si mayor. Ito na yung bukid kong maliit. Tignan ninyo kung anong pwede natin gawin dito or i-guide mo ako anong pwede natin. Dito ko naiisip maglagay din ng sinasabi mong puno eh. Tingnan mo kapatid. Dito tayo, tingnan natin yung dragon fruit. Ganito lang ang itsura niya eh. Hindi siya masyadong promising. So, lahat ito naka-semento. Dito ang mga mahogany ko. Yan, atayin ko na lang to. Andiyan ang mahogany ko. Makikita mo yung mga pinutol-putol kong puno sa pagitan. Mahogany yan. Kasi ang papa ko, nung tinanim niya, katabi ng mangga, ang mahogany. Dinala ko dito ang bounty, yung nag-grow kila mama. Gusto niya lagyan ito ng free-range chicken. Ito nga ang problema natin kapatid, nakita niya yung kabila, parang may alaga na mga sasabungin. Sabi niya hindi raw pwedeng pagtabihin ang free-range chicken at sasabungin kasi daw, matagal daw na inaalagaan yun, baka may dalang virus, makuha ng free-range ko. Kaya, eto, nagtatanim lang ako ng konting palay dito pagka main crop, pero second crop, hindi na masyado. Hanggang doon yung property, yung... Hanggang may bakod. May bakod. May semento. Malaki din eh. Naka-secure siya, no? Oo, secured. Sarado. May bakod. Sayang eh. Nandyan lang sa tabi ko. Dito yung manok na ilagay ko free. Siguro, I'll just do my own free range. Na hindi na ako dadaan sa bounty. Backyard. Mag-backyard free range na lang ako, di ba? Pwede, no? Kasi tignan mo, may mga native chicken. Oo, hindi naman siya namamatay, di ba? O di mag-free range na lang ako siguro. Na backyard. Mga small scale lang. Panggamit. Pangkain. Ano no? Nanghihinayang lang kasi ako sa bukid. Kumikita ba to? Hindi rin. Hindi rin? Oo. Namumunga? Kasi nga, di ba, katabi niya yung mahogany.
So, nagpo-produce ang mahogany ng acid na hindi maganda sa mangga. So, at saka ang mangga daw, pagka magkakatabi yung sanga, hindi rin siya mamumunga yung nagtatabi, yung naggagano na sanga, kaya kailangan i-prune mo yan bago mamunga. So, mamunga man ito, hindi siya ganun karami. Hindi rin siya ganun ka-productive. Kaya ano ipalit ko dito? O paano, how do I make... I-manage lang po siguro kasi sayang na yung tree. Sayang putulin, ano? Oo, bawasan na lang yung branches bago magbunga. Para magtuloy. Kasi yung iba, may mga bulaklak yung iba eh. Kailang natural ito, hindi ko na ito pina-spray. Ayan, punta tayo doon sa Silly Farm. Halika na. And then, mag-lunch na tayo. Doon sa Silly Farm, yun yung 20 hectares. Tingnan mo, may mga sangang may bunga eh. May bulaklak eh. So hopefully, ma'am, yung naarawan. yung nag-iisa, ano? Yun ang nagkakaroon ng bulaklak, no? Kasi yung ito kasi, ang management ng mangga, dapat pinuputulan mo yung pinakamataas para yung sunlight makapenetrate. Maganda itong area, no? Sayang lang, hindi masyadong na-utilize ng tama. Pwede ko siya taniman na lang yung sinasabi mong puno na yun, ano? Yung area na yan. Punuin ko nung halaman na yun. Pwede rin yung pag small areas lang, ang recommended nila, yung agarwood. Agarwood. Yung hina-harvest nila ng resin, yung ginagawang rubber? Yung Chinese, yung usop, yung mga Arab countries. Insenso? Insenso. Mahal yun. Oo. Mahal yun. Oo. Saan tayo makakakuha ng seedling? Meron, si Doc M, yung kinikwento ko. Sige. Yeah. Pwede tayong maglagay nun. Small scale dyan, oh. Ang sabi nga niya, di ba, Justin, kahit 500 square meter, viable na, di ba? O, di ba? This is a lot. And we can trim some na pwede nating i-eliminate para mas makapaglagay tayo ng mas may pag-asa. Kesa Pero yung... matagal din yan, no? Ilang years yan. Okay lang. Ang importante, may itinanim ka. It's something na hindi ka naman nagmamadali. Oo, at saka idle, dumadaan ng 5 taon ng ganito eh. Di ba? Another 5 years can just fly quickly. O kung magtanim na tayo, di ando na yon, di ba? Kung hindi man pagkinabangan ng generation natin, there will always be the next generation. At pasasalamatan tayo ng mga batang yon. Masipag yung lola namin, masipag yung nanay namin nagtanim. Like yung may na-feature ako na in Pililia, 20 hectares na kawayan, kawayan farm. Nung tinanim ng father niya yun, it's really a cost center, parang walang income. Pero now, diba, patay na yung tatay niya, pero sila yung nagbe-benefit. Puro kawayan talaga. Iisang variety ng kawayan. Isa, yung kawayan tinig. 20 hectares. Kasi ginagamit yun sa alam mo sa Hong Kong, makikita mo yung mga buildings na ginagawa doon. Hindi sila gumagamit ng scaffolding na bakal. Kawayan. Puro kawayan na makikita mo nakadaw-daw doon sa building. Left and right, everywhere you look, talagang China pati. Puro kawayan. Kumikita siya. Tapos ang ginawa nila para sustainable, kasi maluwang naman yung property. Ang practice kasi ng ibang farmer, pag nag-cut sila, cut ng cut. So, matured o hindi, nakakat nila. So, hindi nagiging sustainable yun. So, sila mabagal, pero kung ano lang yung dapat i-harvest, yun lang yung na-harvest. So, next month, meron ulit ma-harvest. Tuloy-tuloy. Sustainable siya. Ano naman, hindi naman siya something na mapili kasi ano siya, Philippine species. Endemic. Ito ang mahogany, pa yan eh. Hindi pa yan local eh. Imported talaga, oo. Nabuhay sa atin. Meron ka bang dragon fruit na tanim? Wala po. Bigyan kita, gusto mo? Parang hindi bagay po sa yung climate ng farm. Sa'yo? Bakit? Masyado kaming rainy yan. Rainy kayo? Sa lugar nyo? Sa Talay.
masyadong high elevation na wet. Ay di, ang maganda doon, Lanzones. Lanzones. Meron ka? May mga puno doon sa farm. Ang hinahanap ko ng Lanzones, yung variety niya, yung longkong. Longkong. Oo, yun ang masarap. Yung parang Thailand yun eh. O kaya kahit na native na sinasabi nila, masarap din, basta matamis, di ba? Pero meron kang tanim na Lanzones at saka rambutan. Datnan na. Tanim ng dating owner. Matamis naman. Hindi pa namumunga. Ah. Maganda yung property na yun kasi nakasecure siya. Oo, secured. Oh, parang piggery ko. 10 hectares, can you imagine? Binakod namin yun, 10 hectares. Barbed wire yun and concrete post. 4 na milyon. Bakod lang ng mama ko. Sabi nga ni mama eh, dami ko nang naubos yan sa piggery mo ah. Sabi niya sa akin, hayaan mo na ma. Kasi kako pag hindi natin bakurin yan, eh hindi rin tayo panatag. Hindi mo nakikita yung ibaba eh. Diba? Ito yung gagawin naming solar kung matutuloy. Diba? May mga nakatanim na nyog. Oo, pinatanim niya yung nyog. Yan. Ito yung area ko na 1 hectare. Binakod ko ng barbed wire. Tapos yung mga alaga ko nandyan, loose. Nakabakod. May bahay-bahay yun sila, oh. Mga lamb. Tupa. May kambing na bower. Kaya lang namatay yung lalaki. Natira 2 babae. Pero I have more tupa now, lamb. Tsaka meron akong pato. Peking duck. Meron akong peking duck. Ito yung 2 bower. Namatay yung lalaki. Yan. Mahal ang mga ganyan. Kaya 2 lang ang binili kong babae at 1 lalaki sana. Ay namatay yung lalaki. Mabuti na lang parehong buntis ito. Bago namatay yung partner nila. Tapos meron tayong mga tupa doon. Ngayon, ang mga manok ko dito halo-halo. Sana meron akong black chicken. Meron akong black chicken dyan. Oh. Ayun, oh, yung black chicken yan. Black, ang karne yan, itim. Oo. Yung mga native na manok, oo. Meron akong native na baboy. Meron akong turkey. Meron akong pato. Tapos, ito yung sinasabi ko sa mulberry, oh. Ito, ang daming bunga nga eh. Ito ang bunga niya, oh, itim, oh. Yan. Oh, ang dami sa taas, oo. Highly nutritious ito, di ba? Ito noon, can you imagine, hanggang sa naaabot ng mata mo noon, may sili ako. Dito namin hina-harvest. Wala eh. Since then, wala kayong tinanim? Wala na. Hindi, gulay-gulay ko minsan, pero nag-focus na ako dito sa mga animals kasi ginagamit ko sa restaurant, yung tupa. Gawin mo na lang pastulan. Oo, grazing area. Kaya yun, mulberry. Ito, oh, kapatid, oh. I-ano mo itong mulberry natin, oh. Ito, oh. Oh, nakakatuwa. At saka tubo. May tubo ako dati na yung kulay brown. Tapos yung kalamansi, santol, chico. Malaki na yung... Avocado yan, anong yet? Ano po to? Avocado. Avocado ba yan? Mga magaganda yung mga variety na tininim ko dito eh. Yan lang. Mahirap mag-farm, brother. Kaya lang, ang productive ko lang talaga na farm, yung piggery ko at saka yung manok. Pero yung itong farm kong ito, I'm not doing well here. Hindi ko siya masyadong... Yun na, pag gusto kong kumain ng native na manok, meron. May gusto mong kumain ng native na baboy, meron. Turkey, meron. At saka yung Peking duck ko, dito ko kinukuha. Para sa resto, yung Peking duck. Ayun, yung dilaw, yung maliliit. Ayun dito sa gilid, oh, yan, oh. Ayun sila, oh. Ayan, Peking duck yan. Ayan, oh, Peking duck. Ikaw na mo ng, picturean mo to, eh. Yan. Yan mo, paramihin mo kasi. Tapos nangingitlog tuloy-tuloy yung nanay. Kaya lang ang problema pala sa Peking duck, hindi sila naglilimlim on their own.
ang ginagawa, kukunin mo. dinadala ko sila sa incubator or ilalagay mo sila sa nest ng pato. Yung patong nangingitlog ang uupo sa kanila. Portable na incubator. May incubator na ako, napagawa ko na sa kaibigan kong electrical engineer. Ang ganda, styro lang ang ginawa niya. Oo. Meron siyang digital meter doon, tapos ipa-plug mo. Oo. Gawin natin mo lang yung muna sa mataas na sugar ni brother. Asin. Asin. Kung gusto mo, bigyan din ng konti dito. Hindi mo sira. Alin? Ano? Chili, yung siling labuyo na lang. Huwag ito. Patagtag mo, dalawa. Mas agil. Ang kulang. Ano naman? Lasa. So, ano? Lasa ano? Tamis, maalat. Asin. Maalat. Ganyan, okay yan. Okay naman. Yan na yan. Diba? May katasan ng beer, diba? Yan. Sarap na yan. Ula mo, adobo. Maboy. May isda. Ayan. Big ribs. Oo. Pampa-alis kulmay. Yan. Yan. That's 24 hours lang, pwede na. Oo, bukas ng umaga. I-rep mo na siya bukas ng umaga and then you can eat it na pag lumamig na. Mape-ferment na siya eh. Yun ang one doon eh. Doon sumasarap. Fermentation. Tapos gano'ng katagal? Basta rep lang. Basta nasa rep lang. Oo, nasa rep lang. Nadadala sa Amerika to. Nadadala ko sa Amerika to. Baka ganyan yung ginagawa. Baka bote. Huwag naman. Ngayon ka palang ganito. Oo, unique kasi kaya hinawakan ko eh. Ito yung ordinary. Okay. Binibenta niyo rin ba? Bubenta namin, pero yung iba medyo ano pa. Ito yung medyo... Ito yung mataas. Yung mababa. Yan. Sino mo ano yung pa? Medyo... Ano nakakatuwa ang isura, oh. No? Di ba bihira yung mga ganyan? Kita, oo. Diba? Ani? Para maalala mo ako sila. Ano po pangalan yan? Saan? Ano yan? Golden video. Golden Mid. Ano, galing na yan. Bigyan ko, Bulacan. Ganda no, yung dilaw siya sa background mo. Sa farm mo. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box.